Isang magandang hapon ho sa ating mga kababayang Nabotenyo. Nandito po ulit kami sa meeting doon dito sa Navgate. Kasama po ang DPW-NCR Director Gerard Opulencio. Tapos nandyan yung contractor, nandito ang DPWH Malabon Nabotas Office. Nandyan ang MMDA, nandito City Engineering, nandito City Administrator, nandito si Jeng, DSW. CSWDO, nandito. Nandito yung tatlong kapitan na pinaka-affected. Nandito si Cap Amos dahil nga doon sa pader doon sa Celes. Nandito si Cap Yanyan. Nandito si Cap Solomon dahil nga doon sa Tansa Kaliwa. Yan yung pinakamalalalim. Yung unang target talaga dito is dapat bago mag-high tide ng July 9 ba? 8? 9, no? Yun yung unang target. Kaya lang, hindi nila maipilit kasi basically sila na magpaliwanag ang DPWH sa kayong contractor. Dahil ako, tiga-kulit niyo ako dito. Basically, hindi nila maipilit kasi hindi pumasa sa welding test yung mga hininang nila dyan. Kung ipipilit nila, baka lalong lumaki yung sira ng gate. So ngayon, sasabihin nyo, kung hindi umubra noon, paano uubra ngayon? So, kumuha na sila ng ibang mga team na magwe-weld. Yan, yung sinabi ko nga kasi, sinabi ko kahapon, dapat pinaka-safe is kukuha tayo ng naiintindihan yung ABS class standard. So, yan na po. Si Mr. Dapula, ang kinuha nila para tumulong. So, sila na po magpaliwanag sa inyo. Number 1, paliwanag nyo bakit hindi pa pwede ipilit ng July 8, no? Number 2, bigyan natin sila ng time schedule. Pero dapat siguraduhin na natin na ayos ito, no? Tapos, pangatlo, bago kong malimutan, kayo mag-coordinate kayo kay Secretary yung sinabing additional gate. Kasi yun talaga Kasi medyo luma na siya. Nagpunta naman kami kay Secretary last week. Sinabi naman niya tuloy na yung study, no? So una, Director, paliwanag muna natin bakit hindi pa pwede ipilit kasi sa kanila under DPWH NCR yung kontrata na to. So mas mabuting sila mag-explain o yung contractor kung bakit hindi pa pwedeng sa July 9 na high tide. Sino ba mag-explain? Ikaw o si Director? Ano ko muna, boss? Sige, yes. So, for the meantime po kasi, meron naging repair nung nakaraan. And unfortunately, yung welding po, sir, hindi po pumasa sa test. So, kaya po nagkaroon po ng outsource para dun sa expertise na gagawa ng welding operation. So, ipasa ko rin po sa contractor para at least mas elaborated. Basically, ang sinasabi kasi nila dahil inaabot ng high tide, pag hininang nila, inabot ng high tide, nababasa, so lumalamig agad yung bakal, so hindi kumakapit yung hinang. Pero kayong dalawa na mag-explain. Tapos, explain nyo kung ano yung gagawin nyo ngayon na iba para, kasi kung sasabihin natin sa mga tao na high tide yung dahilan, mag-high tide, ganun din mangyayari. So, anong gagawin yung iba ngayon para masigurado na itong repair na to, ayos na. So, kayo na mag-explain. Magandang hapon po mga kababayan natin na Botenyo. Nandito po kasama po natin si Sir Rolly, ang ating pong expert pagdating po sa paghihinang po. Ngayon po, papaliwanag po natin bakit po ayaw natin pilitin yung pag-aangat po ng gate pagdating po sa paghinang. Unang-una po, kailangan po natin ng proper time. Proper time para po, proper preparation, proper time po para lumamig po at uminit yung ating pong hinihinang. Ngayon po, mga kababayan natin na Botenyo, ang hinihingi po namin na araw po para po maihinang yung gate natin ay conservatively around 14 days po. Sir Rolly, maipaliwanag po natin yung technical po around that time para po mas technical po ang paliwanag natin sa ating mga kababayan. Magandang hapon po sa mga taga-Nabotas, Nabotenyo. Ang trabaho po na ito ay maselan. Ang bakal po na gagamitin natin ay may kinakailangan temperatura bago weldingin. So hindi po ito basta-basta wine-welding ng wala tayong preparasyon,
At ang bakal po na ito ay inaabot din ng tubig kapag high tide. So, gagawin po natin dito ay sequence ng trabaho. Trabaho po ay itatiming natin ang low tide at high tide. So, para makapag-produce po tayo ng magandang quality ng welding. Salamat po. Additionally po, lagay po tayo ng dagdag na mga parameters po para po mas masigurado po natin ang kalidad po ng ating hinang po. So, ito po ang mga team na kinuha po natin. Actually, nandito po ang ano natin ngayon, ang team na kinuha natin ngayon. Pwede po natin maipakita dito. Ano po dito? Ayan po. Yung ano natin, yung kalidad po na magiging hinang natin kasama po ng ating mga team. Okay po. So, pwede po pabalik. Ayun po, yun lang po, alam ko po, marami pong naaabala. Hindi po makatulog ng payapa hanggat po hindi naayos pong gate natin. Mga kababayan po natin, nabutin nyo, kung tayo po ay nag-aalala, kami din po, yung team natin dito, ay nag-aalala din po. Kaya po, nandito po tayo ngayon sa panguna po ni Kong Toby para po tutukan. At makikita niyo po natin dito sa loob po ng kwartong ito, napakadami na po natin dito. Para po magtulungan, para po may angat natin at as soon as possible time ang ating navigate po. Yun lamang po. Salamat po. Okay, so ganun po. Hindi naman kami na tuloy-tuloy po ang pagtutok natin dito, pagkuha ng update para masigurado na maiayos ito. No? Dahil talagang hirap na hirap. Alam ko naman hirap na hirap tayong lahat pag ganito yung sitwasyon. Okay? So, yun lang po. Keep safe po sa inyong lahat at magandang hapon.